Mas malala pa sa Odette at Yolanda. Ganyan daw katindi ang hagupit ng bagyong Tino sa Southern Leyte. Kaya ang bayan ng Silago isinailalim na sa state of calamity. Narito ang agenda report ni Andrea Salve live mula sa Maasin, Southern Leyte. Andrea, kumusta na dyan ngayon? Corina, sa rekomendasyon na rin ng Silago Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, isinailalim na nga sa state of calamity ang buong bayan ng Silago. Dahil sa tuloy-tuloy na clearing operations, nadadaanan na ngayon sa lahat ng uri ng sasakyan ang Silago-Abuyog Road. Nalinis na ito mula sa mga nagbagsakang puno, poste ng kuryente at debris na dulot ng hagupit ng bagyong Tino. Ang nasabing kalsada ang nagsisilbing daanan papasok sa bayan ng Silago mula sa hilagang bahagi ng Leyte. Dito unang naglandfall ang bagyo noong Martes ng hating gabi. Sa pagpupulong kahapon, inirekomenda ng Silago MDRRMO na isailalim na ang munisipalidad sa state of calamity. Inaalam pa ang kabuang halaga ng mga pinsala sa infrastruktura at ari-arian habang nagpapatuloy ang assessment ng lokal na pamahalaan. This is worse than Odette and Yolanda. So, salamat namin nga why balod, no? Wa mag-storm surge, pero ang damages nga nahatag niya, grabe gid kayo. Munang kanyo nako ang national, local o ubang mga business sector nga kung naamang mo diha labi na sa water, nag-need yun mi kayo. Maliban sa pangunahing mga pangangailangan, problema pa rin hindi lang sa Silago ang komunikasyon dahil hanggang ngayon hindi pa naibabalik sa 100% ang signal. Kaya ang Silago MDRRMC sa tulong ng DICT nag-set up ng free Wi-Fi zone gamit ang generator at Starlink connection. Ganyan din ang sitwasyon sa karatig ng mga bayan ng Silago kagaya ng Inupakan, Hilongos at Matalong. Patuloy ang clearing operation sa buong Southern Leyte. Nagsimula na ring magpadala ng tulong ang provincial government sa iba't ibang apektadong mga lugar, lalo na sa bayan ng Silago. Humihingi naman ng dagdag na pangunawa ang Southern Leyte Electric Cooperative na nagsusumikap na maibalik ang kuryente sa probinsya. Corina, dito sa Maasin City within the day, inaasahang babalik ang supply ng kuryente sa ilang mga apektadong mga barangay. Sa kabila rin ng road obstructions, tiniyak ng pamahalaang lungsod na may sapat na supply ng pagkain para sa mga residente. Balik sa iyo, Corina. Maraming salamat, Andrea Salve, nag-uulat ng live mula sa Maasin, Southern Leyte. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.